Good afternoon po to everyone of us. I'm here to discuss with you assessing the demonstration of the non-classroom observable indicators. So, alam naman po natin with our endpoints, ano nga po, so non-classroom observable indicators are the indicators in the DPSE which are not evident in the actual classroom instruction setting. Ano po, so pwedeng community mag-serve as laboratory for learning para sa mga ilang non-classroom observable indicators. Ano po, so ito pong flowchart na ito presents the assessment process for teachers from start to discuss na po kanina paano po Ma'am Sel, bago ko pala magsimula. Yes po, sir. Sorry. Yung minemo ko ngayon, yung mga schools na pupuntahan bukas for distribution ng 1,000, nabasa nyo na. Be sure na well-informed ang mga parents, and be sure bago umupo ang magbibigay, ay pirmado na ng magulang. Okay? Paliwanag po yun. At bibigyan nyo naman ng certificate of appreciation or kaya na recognition. Tapos, pa-take outan nyo naman ng diskotso, sa ako ma'am. Opo. Be sure na medyo very welcoming ang ambience ng school natin. Kung siya may mga flaglets pa kayo, may mga gumagano na tao, okay lang din. Basta parang maging memorable, no? Huwag na masyadong kakahabaan ang mga sasabihin ninyo bilang principal. Pag-acknowledge nyo lang. Kasi mapagaya kayo sa iba na hindi naman siya silyando. Mahaba ko sinasabi. Ano? Kaunti lang. Salamat na lang. Naintindihan ko ba yung mga kasama siya? Sige. Wala po kasi ako bukas. Meron po kaming aayusin bukas. So, kaya hindi rin ulit ako makapunta sa mga schools ninyo. Sige po. Michelle, go na. Okay, so teacher can only be qualified for a promotion once he or she met the qualification standards. Please take note that as previously discussed, ang mga qualification standards natin, we have education, training, experience, and eligibility. So once na qualified po, then the teacher can undergo performance evaluation, performance requirement evaluation. Ibabangga po yung inyong accomplishment, achievement in terms of education, training, and experience sa ating pong qualification standards that kapag napugit, makakapag-undergo po tayo ng comparative assessment wherein dito po tayo i-gauge according to our education, training, experience, performance rating, classroom observation, and the last that will complete the process for promotion is the performance assessment of the non-classroom observable indicators. Ayan po. So for the objectives of this session, dito na lang po tayo muna magpo-focus sa number 1. Due to constraints of time, we will not be able to conduct a simulation process and sharing of reflection. Maybe we can do this later. We will focus first on the discussion of the processes and tools in rating the demonstration of the classroom non-observable indicators. Ito na lang po ang iikutan namin sa Demon Choice. So for the teacher promotion and reclass, na-present na naman po kanina sa atin ang pointing system po natin. So yan po yung distribution of points for education, training, experience, 10, 10, 10. That's the maximum score or points that you can get. Ano po, kahit pa sumobra, kahit pa maging 100 hours ng training mo, still yan po ay 10 points lang din. And your performance, dito lang po tayo lagi magkakatalo-talo ang isang aplikante sa performance or PTSD-based performance. Siyempre, the higher your performance, para sa promotion, siyempre, galing natin sa demonstration, which is equivalent to 25 points or 17 points. Depende po sa position na As of the moment
And for the Kasi nanonood PPSD siya lang. boys, Kasi yung iba, kaya po natanggal si Beatrice. ayun po ay So, yung minimal revision, check din siya So, sa let's proceed to minimal Ma'am revision. Joyce. Yung kay Beatrice kasi, kung doon nakakamali, may mga screenshot siya. Hindi dapat yun. Yung kunyaring keto correction niya, yung screenshot niya. Hindi niya tinay. Hindi yun. Yeah. Papadala siya kung siya Present nagpunta. natin. Hindi naman. I hope everybody is Pwede- familiar with this. Kung i-repeat Nga na, po, edi sige. especially the teachers 1 to 3 and the master teachers 1 and 2. So nga po, Ma'am Tina, alam natin ito. Ano nga po? Sige. So ito po Okay ay din. sample na. Ano po kaya ito? Hmm? Ang content Ay, okay. Ito po ay Eh, sample yun nga na. lang sa mga layout. Yung ginawa ng Sir Ben. Apo. Doon siya Ito po ay maraming sample yung na content is Pero okay. annotation para sa Oh, NCO. Sige, pilitin Opo, ko. Sige, pero sabihin mo sayang kay naman Beatrice. Sige, ito sige. sa Sama inyo, mo. yung mismong form na ginagamit na. Okay, so let's proceed na po. Okay. So, hindi po natin. Yan. So, how are we going to assess the non-classroom observable practices? Di po ba dun sa ating IPCRF template, dahil ito yung isang self-assessment, ano po, so check lang natin yung check, 4 or 5 lang naman ang pinapipilian natin. Tama po, pero kapag wala talaga tayong may i-present na means of verification, edi 3. Tama nga po. So, dito po, ang i-assess natin, dapat alam natin, tayo ba ay sa 4 or sa 5? So, therefore, we should know how are we going to assess a particular teacher and what to assess. So, dito po, kailangan tingnan natin mabuti yung professional activities, instructional strategies, and behavior that is demonstrated by a particular teacher na nag-undergo po ng evaluation process. Po. So, iiwasan po, pinapauna ko lang, iiwasan po natin maging subjective tayo. Ano po, kasi yun po ang tatandaan po natin, the way we assess our teachers would always affect the growth, the career growth of others. Kaya po, dapat po tayo dito ay objective. Mga po, next po, ma'am. Yan. So, by concept, endpoints po are indicators that are taken from the PPSP that refer to teacher practices that is demonstrated outside po, yung sinasabi ko kanina, outside and beyond the classroom, and that are not observable within the classroom context that are necessary to support the teaching learning process. Alam naman po natin na sa PPSD, lagi pong magkaasawa ang COY at saka po ang NCOY. Sila po, kung nasaan si COY, nandun din si NCOY. Sila po ay inseparable. Kahit po siguro, sa aking magbabasa, siguro po kahit magbago-bago man ang mga executive order, still, sila po ay palaging magkasama. Okay. So ito po, familiar na tayo dito. Yung nga po. So, the table shows the non-classroom observable indicators through portfolio assessment and BEI. Ano po yung BEI? Parte po siya nito. Ano po? So yun yung last stage na dadaanan ng isang applicant for promotion is called behavioral events interview. So, for early career stage, dito po tayo muna mag-choice. For career stage 1 to 2, ito po yung teachers 2 to 3, makikita niyo po dito yung mga non-classroom observable indicators. So for career stage 2, career stage 3, and yung career stage 4 po, ano nga po ulit yung career stage 4? Sino po ang nandun? Distinguished. FT, Master Teachers 3 to 5. So yung mga asterisk po pinaliwanag na kanina ni Ma'am Lani, na ito po ay i-realign natin kung ano po yung context. Ano po? So, proceed tayo sa next. Kasi po ulit. Yan. We're going to talk about the PPSD domains with NCOY for teacher promotion. Yan po yung sinasabi ko kanina na dapat po ay, yun sabi na sa Mary walang laman. Pero ito po yung laman niya, Ma'am Joyce, number 1. Yan po yung sinasabi ko kanina na dapat po ang teacher, familiar siya sa PPSD domain. So yung domain 1 po is, alam natin lahat ito, content, knowledge, and pedagogy. So ito po lagi yung number 1. 1.1.2. So strand 1.2 is about research-based knowledge and principles of teaching
and learning. So yung ating teachers 1 to 3, ano po, 1 to 3, use research-based knowledge and principles of teaching and learning to enhance professional practice. Pero ano po yung napansin nyo? Tingnan nyo po dito sa career stages. Ano po yung, ano pong impression? Ano po ang inyong impression? Okay. So, sa lahat po ng career stage, siya po ay hinahanap. Ano po? 4.3, 0.2, 1.2, ayan po. Kaya lang po, magkakaiba sila. Please look at the following key terms po. Use, collaborate, lead. So, ang interpretation ko po dito, accept it or not, the higher the position, the greater the responsibility. Ano po? So, if you are a teacher 1, teacher 2, to teacher 3, the key term is just use. No? You use a research-based knowledge in your teaching and learning practices. But if you are applying for career stage 3 po, you have to collaborate. Kasi tayong master teacher, di ba? So sa indicator natin is that we collaborate with our colleagues in the conduct and application of research. So may application po ito. Na-conduct tayo, at the same time, in-apply po natin siya. Mas tumaas po yung expectation pagdating po dun sa career stage 4. Bakit po? Kasi sa career stage 4, dapat po lead. Ano po? Lead colleagues in the advancement of the art and science of teaching that is based on their comprehensive knowledge of research and pedagogy. So, hindi ka lang ngayon gagamit, hindi ka lang gagawa, hindi ka lang mag-a-apply sa sarili mo, kung hindi, you will encourage or lead your co-teachers in the promotion of research-based knowledge into their teaching practices. So, yun po. Kaya ba natin? Kaya. Ano nga po? Siyempre, pag gusto po natin ma-promote, di kaya natin yun. Okay? So, itong domain 4, sa domain 4 po, ito pong strand na 7, the domain 7, ito pa rin siya, sa research pa rin po yan, 4.2. So, lahat po yan, dito pa rin nakaroot. Ano po? Next na tayo. Yan. Ang domain 4 naman po is curriculum and planning. So ano po ba yung hinahanap natin sa domain 4? Curriculum and planning. So 4.3, relevance and responsiveness of learning programs. Pero ano po yun? Responsiveness to the needs of all learners. So hindi po tayo dito basta nagde-devise ng mga learning programs na ang intention lang ay pagalingin ang guro. Lagi po dapat itong nakasentro sa learners' needs. Ano po? Provide advice in the design and implementation of relevant and responsive learning programs that develop the knowledge and skills of learners at different ability levels. Marami po tayong ginagawang programs, tama po? Halimbawa po ng programs na ginagawa natin sa school. Yes, very good po. Reading program. Pero, mamaya po, ipapaliwanag ko kung ano po yung konteksto doon sa reading program. Okay? Next po. Yan. So, ito po yun. Paulit-ulit lang po tayo dito sa 4.4.2. Ito po yung mga ginagawa nating collegial discussions. Kung sabi nyo ay FGD or LAC session or ano pa nga po yung isa? FGD, session, o yung yung collaborative expertise, tama po si ma'am. Ito ang ginagawa natin, review with colleagues, teachers, and learners about feedback, plan, facilitate, and enrich teaching practice. Tama po, di ba po kaya natin ginagawa yun, nag-sharing tayo ng ideas natin, ay para malaman natin kung ito, maganda yung strategies na pwede ko i-add. Kung baga po nag-sharing tayo to make our teaching practices even more adaptable to our own classroom setting. And lead colleagues in the professional discussions to plan and implement strategies that enrich the teaching practice. Pero, babalik po ako sa sinabi ko kanina na logic noong netong chart na
the higher the position, the greater the responsibility po na ini-expect sa atin. Kaya po, once na nag-aim po tayo ng promotion, make sure po na kaya natin ma-exceed yung expectations po sa atin. From yearly participating, dapat kaya natin makapag-review and mahihin yung ating mga colleagues. Pag nagating po natin yon, ready na tayo for career stage 4. Yan. Assessment and reporting. Monitor and evaluate learner progress and achievement using learner attainment data and interpret collaboratively monitoring and evaluation strategies of attainment data to support learner progress and achievement. Diga po earlier, I asked you, ano yung mga programs na ginagawa natin sa school? Tama po? So sabi ni Ma'am Tina, meron tayong reading program. My dear, tayo po, ang sabi, ang remediation po ay based on learners' attainment data. Data-driven po ang remediation. Di po tayo basta gagamit ng term na, ay ako nagre-remedial, ay wala ka naman palang data. So kailangan po, may baseline data tayo pag gusto mong mag-remedial. Kunwa, o meron kaming 15 identified non-readers sa grade 7. Ay pwede ako ngayon na magawa ng remedial program. Bakit? Ay kami ng reader 15. Ay kailangan ito ay mapatuto ko. Sa remediation program ko ngayon, pwede ko namang i-extend ito sa community. Ano po? O pwede niya siyang i-extend sa community. Paano po? Yan ay madadaanan natin. Pero tatalakayin ko na para dire-diretso na po tayo. Pwede po natin gamitan ang community as laboratory for learning. Paano po kaya natin ito magagawa? Siyempre po, i-involve natin ang parents. Very good po. I-involve po natin ang parents at dapat po, hindi basta natin sila in-involve. Kailangan din po, kompleto tayo sa documentation natin. So, pag po in-involve natin ang community, meron tayong proposal, meron tayong memorandum of understanding, o di kaya memorandum of agreement, para at least sa counterpart ng community, alam nila up to what extent sila pwedeng magbigay ng assistance sa atin. Po. So, interpret collaboratively, monitoring and evaluation. Pag po tayo nagkaroon ng mga programs po, para sa ating classroom observable indicators, kung ito man ay community project, pinakailangan po lagi tayo may M and P. Po, para po yan sa feedback and mechanism. Okay. Next po. Joyce. Domain 6 na po tayo. Domain, ito, madami na kayo yung domain 5. Yan ay hanggang 5.4. Ito po yung assessment data. Kailan po tayo nakakakuha ng assessment data? Saan po yan galing? Ang ating assessment data. Diba, nag-theory po tayo. Diba po? So, assessment data po yan. Halimbawa, sinamad, rapid math test. Meron na po silang assessment data. Diba po? Lead colleagues to explore, design, and implement effective practices. Dito na po papasok yung mga remediation programs o kung ano mga intervention activities or best practices na ating gagawin. And for Domain 6, ito po yung community linkages and professional engagement. Establishment of learning environments that are responsive to community context. Dito ko man rin nagsalita ang Sir David Noay sa community context. Now, 6.1.2, 6.1.3, maintain learning environments that are responsive to community context. Ilan po ba daw masasabi na ang program mo are responsive to community context? Mainit talaga. Basta nagsalita yung naiinitan. Meron ako madre. And reflect. Sige, dadaanan na lang po natin yung sample mamaya. Reflect and evaluate learning environments that are responsive to community context. Number 1 po is maintain. Pangalawa po is reflect. Hindi lang natin siya isustain yung program. Kung hindi, nakita din siguro natin ano yung advantage and disadvantages ng ating program na tinanggap.
Okay? And yan po, build relationship. Siguro naman po, hindi na tayo sasablay dito. Ano po, maliban, wala naman siguro po tayong kagalit doon sa sa community kung saan tayo ay nagtatrabaho. At lead in consolidating networks that strengthen relationships with parents. So kung mahina po tayo dito, this is something that we have to work on. Magtataka ka rin, siguro kung minsan, bakit kaya sa 33 kong eskwela, ang magulang pag may meeting, sasan po ang natin? No po, bakit kaya dadalawang po? Siguro sa susunod, baka pwede akong magpamerienda. No po, so, ano po, dumating po siguro mag-oni naman, hindi naman tayo kasi yaman nilibiste para makapagbigay ng 1,000. So, dapat po nakakapag-reflect din tayo sa mga ganong practices. Ma-assess natin. Kasi po ito yung endpoint. Ito po yung mga implementation ng mga school policies sa ating mga parents consultative meeting. Ano po, kinukuha natin ang attendance. So from there po, pwede tayong magbase para po ma-meet natin ito. Ano po, kung ang katabi mong teacher, wala na mga upuan, bakit sa akin na ganyan? Pwede po siguro kayo para pumasok tayo dun sa lead. Ay siya, kayo ay mag-mentor na dalawa, i-share mo sa akin ano ba kung pwede ko gawin. O siya, ikaw maggawa ka doon ng pantry tuwing may meeting. O ilalagay mo lang naman yung mga candy bakit ka ba maglalagay ng mga magkaroon tayo ng sharing sa mga practices natin para po matingnan natin ito ba adaptable sa sarili nating setup. And the main, yan po, complying with and implement school policies and procedures. Wala akong problema dito. Kasi nga po, pag naman ang sabi ng school, naglabas ng memo, by meeting na kayo, ikaw naman ay agad-agad din ay sasabihin sa magulang mo, siya 100% po. Pero 10% lang ang dadalhin. Ano po, evaluate existing school policies and procedures to make them more responsive to the needs of the learners. Ito po yung sinasabi ko kanina. Paano po natin siya i-improve? Kaya pag po halimbawa sa mga ganyan, o yung libista walang feedback, 100%. 100% na po. Ay pwede nga, meron pa nga full force, kasama ng ama, kasama pa ang ina, kasama ng ina, kasama pa ang lola. O kung sila'y tatlong magkakapatid, bigay sa puso na kasama sa amin po yung ganoon. Ano po, kaya nakakatuwa, kaya hindi dapat po inakikita natin. At sa ganyan, sila talagang full force. So, kung hindi po nangyayari sa inyo ang mga cases na sinasabi ko, it's high time that we do something. Para po makakuha tayo ng mataas na marka for our non-classroom observable indicators. Yung choice. And the last is personal growth and professional development. So, domain 7, strand 2, dignity of teaching as a profession. So, nandito po yan, participate in a professional network to share knowledge and to enhance practice and act as a role model and advocate for upholding the dignity of teaching as a profession. Dito muna po tayo sa participate in professional networks. Sabi doon, nung nag-training kami, medyo nagkaroon ng confusion. Kasi sabi daw, pag mga brainstorming na ganyan, mga focus group discussion, parang hindi mapasok doon sa professional network. Tama ka ba ako, Kumadre Janet? Hindi siya pasok sa professional network. Ang kausap mo naman ay talagang kapwa mo, guro. Iisa naman kayo ng suot na uniform. Pero, sa sarili din ko, ako. Hindi po. Ano po ay, kumbaga po, halimbawa, yun, meron naman tayong mga established professional networks. Meron namang association ng sarili-sarili nating school. Meron namang CDDA, o meron namang ganito. So yun po, tinitingnan ko siya positively na iyon ay nagagawa natin dahil may mga involvement naman tayo sa mga iba't ibang groups and associations, katulad nung sa association ng research natin. So, professional network yun. Ano po? Yes, ma'am. And, lagi po tayong titingin dito na tayo ay role model. Ano po? So, by all means po, ay kailangan daw tayo ay patuloy na nag-uphold ng dignity of teaching as a profession to build a positive
teaching and learning culture within and beyond the school. Pag ba naman tayo lagi din nakikita ng ating mga estudyante na kung saan-saan tayo nakikita, ano po? Kaya ay, basta ayoko ma-off-guard sa pagsasalita, alam niyo na po yun. Self-explanatory. Ano po? Okay po. Basta po, wag palasing-lasing, mga ganun ba? Huwag daw pala lasing-lasing. Okay, ito po ay Hindi nag-iinom. still on domain 7, develop a personal professional improvement plan based on reflection of one's practices and ongoing professional learning. Kailan lang po tayo nakakapag-devise ng professional improvement plan? Kapag tayo ay nagre-rate na ng ating IPs po, RPMS, IPCRF. Dahil sulit, kailangan, okay po, gagawin natin ang ating development development plans. Sabi optional, ba't ba ito'y dilaw pa rin? Sabi nga optional, dilalagyan mo pa rin. Ano po? Dahil hindi makaka-finalize kapag siya ay hindi naalis ang kulay yellow. So, seryosohin po natin ito. Kailangan talaga, what you will write in your IDP is something that you can do to improve yourself. Ano po? Professional improvement po yan. And initiate professional reflections and promote learning opportunities with colleagues to improve practice. Diyan na rin naman po napasok yung mga kinakandang natin ng GT for technical assistance. No po. So yun naman po ay nagagawa natin. Kaya I can see any problem when it comes to assessing the endpoints. Okay po. Yan. Lagi po daw magre-reflect sa PPST standard. Kaya kanina po habang nakikinig, naisip ko, tama nga ang sinabi ng Sir na dapat magkaroon tayo ng one session, one meeting, para ma-review natin, especially yung mga bagong teachers, kung anong sinasabi po sa PPST. Po, baka nakalimutan na rin kahit nga tayo, kahit pa ay 20 years nang nagtuturo or mas matagal pa, baka hindi na rin natin or naghihirapan na rin tayo ma-recall ano ba talaga yung mga strands sa bawat domain. And lead reforms in enhancing professional development programs based on an in-depth knowledge and understanding of the PPST. So, kailangan po talaga siguro kahit tayo nakakapag-review na po tayo ng PPST. Dahil yun pong promotion, umikot lang po siya sa PPST. Diba? So, let me take you to a tour on the processes and tools in assessing the demonstration of the non-classroom observable indicators. Okay po? So, there is a two-way process for the assessment of the demonstration of the endpoints. One is, yung kung sinabi ko na kanina, the portfolio assessment and the behavioral events interview. Kung nga po, merong slot ang kalatagan na halimbawa ay 20 ang isasama sa cut ko, lahat po ba tayo na naririto magpe-prepare ng portfolio? So, hindi po. Kung sino lang po yung may interest na magpa-promote. No po? So, yun lang po ang magpe-prepare ng portfolio for assessment. Okay po? Bakit po kailangan may portfolio? Because that will provide relevant documentation showing the evidences or means of verifications for the indicators presented and discussed. No po? And the description of the documentations presented. Saan po makikita yung description? Mamaya po, ituturo ko sa inyo. Yan po ay makikita ng assessor sa inyong annotation. No po? And ito po, yun. Annotations on the documentation explaining how it facilitated achievement of the indicator. Mga kasama, sa huli po ng annotation, i-justify po paano nito na-improve ang teaching, learning process ng inyong sa inyo po. Paano nyo na-improve ang inyong teaching and learning. Yun pong impact ibibigay ninyo. Hindi ko lang, baka naman ako yung nagmamatigas nung pala. Pinarin para ko na yung bang mga MOBs natin nung nakaraan. Yun, nga po. Ay, hahanap.
Tama po yun. Halimbawa po, hindi ako madre. Sabihin ko po talaga yun. Halimbawa po, si Sir Aaron. Magpapaliglas po siya, teacher 6. Teacher 4. Teacher 4 muna, gawa ka may link pala. Gusto ko agad i-promote ng Sir Aaron. Di halimbawa po, si Sir Aaron po is applying for reclassification for teacher 4 position. Anong gagawin ni Sir? Hindi makita yung 2 taong nagdaan, hindi makita. Magpiprint pa ako? Hindi po pwede. Mga kasama ko, bawal na bawal po na magpiprint ng bagong means of verification si teacher applicant. Kailangan po ay mai-present niya yung kanyang portfolio for the last 2 years na validated po. Halimbawa, kasi bakit po yun? Last 2 years dahil kasama po yung inyong current. Bakit po? Syempre, alam ko na ngayon kung anong hahanapin. Di mag-print po ako. Tendency ngayon na ako na nag-print, mas mataas kay Sir Aaron na honestly naman ay nakapag-provide ng kanyang means of verification. Naiintindihan niyo po ako. Kung binahanap ako. Wala ako sabihin kung binahanap. Basta po ang sabi ko sa akin, bawal po na mag-print na bago. Kailangan po i-present at validated na po. For the time being. Envoy po. Envoy and Boy. Doon po. Mga kasama, bakit po kailangan yun? Kasi nga po, sa isang rating year yun, di ba po, hindi nyo mamimit ang 16 very satisfactory rating para sa inyong boy at 21 ang very satisfactory rating para sa ating envoy. Tama po? Kaya po, kailangan, masabi na natin, kung ikaw ay may intention na magpa-promote, hanapin ang lumang portfolio. Ay, baka tagalog so yung inabot na yung bahay. Pag naman hindi ka naman magpa-promote, hayaan yan, napatapon na pero, kasi hindi ang ating hangarin, ay kailangan buhay, hahanapin, kakaldarin sa mapul. Dahil hindi mo tatanggapin ng ranking committee, hindi mo tatanggapin ng ranking committee ang inyong mga loose piece of evidences. Kailangan po, di po pa naman tayo nakakompile, ano po ang meron po tayong portfolio. So, yun po ang ating i-represent. Okay po? And, ang last po ay ang behavioral events interview. Yan po yung magkukompleto ng process. Last stage po yan. Meron po tayong interview. Tawag po dyan, behavioral interview, events interview, which is a validation of the actual and potential achievement of the indicators expected of the position applied for. Kaya po, kung tayo po'y pangarap magpa-promote, kabisado po natin ang PPST indicators at ang non-classroom observable indicators. Bakit po? Ang assessors po ay doon lang mag-construct ng tanong base sa ating mga non-classroom observable indicators. Maliwanag po? Okay po. Yan. So, for the endpoint demonstration assessment tools, ito po, meron po tayong portfolio annotation form. Meron po tayong tamantayan, rubrics, paano po mamarkahan ang inyong endpoint. Meron po tayong rating sheet for portfolio annotation and DEI, and the inter-assessor agreement forms for portfolio annotation and DEI. So, hindi lang po isa ang magmamadla sa inyong endpoint. So, gaya nga po ng sabi niyo sa kanina, dapat 3. Kasi po, pag 2, pwedeng kayo ako, may daya. Ano po? Dahil dadalawa kami. Kailangan 3. Para po palaging fair. Apo. Yan. So, punta po tayo sa portfolio annotations form. Tayo naman po sanay mag-annotate, tama po? Ang mga master teachers po ay talagang nag-annotate, tama po?
Okay. So, punta po tayo sa annotation form. Yan. Ito po yung tsura ng portfolio annotation form. Ito po yung sample lang po. Pwede, ito po yung pinarin ni Miss Joyce. Ano nga po. So, pwede nyo po, pinipigisa po kayo para lang po makita ninyo. Ako, Joyce, hindi pala yung pinipigisa. Ano? Basta tingnan nyo na lang po. Yan po ay, nandito naman po sa ibibigay sa inyo presentation. Yan po ang portfolio annotation form. Sample po, yan. Okay? So, bakit po natin kailangan mag-annotate? This is simply to demonstrate how the teacher applicant exhibits each of the endpoints by writing down annotations to the percentage submitted artifacts or MOVs from their RPMS portfolio. You will narrate how the MOVs facilitated and the achievement of the endpoint. Parang nga po dito niya. Hindi, sinunod niya. Ayan, o, yun na pala. Dito po, makikita nyo, sa first column, indicated are the specific indicators po. Na po, makikita nyo po dyan kung ano yung classroom observable indicators. Halimbawa po yung use research-based knowledge in the application Sir, of wala nang license. that enhance professional practice. So, research-based Ay, knowledge yan yung announcement ngayon na ang 1.1.2. mga DepEd Quantum So, ano po yung means of Kailangan verification ng online na na i-present ni teacher? Ano po ba yung means of Mag-online kami, verification na pwede dito sa objective 1.1.2? May internet ba? Ito po ay sa application natin, ha? Use research-based knowledge and principles, the application of Hindi, nasa teaching and Google learning. So, pwede po, Tapos open dahil ka dito ng i-integrate nyo sa ating lesson, Microsoft pwede po, ang means of verification natin is lesson plan. Apart from lesson plan, ano pa po ang pwede? Bagal na pare. Okay, correct Pero po yun. yan, Pwede may po ang announcement research lang. itself. Hindi Okay? pa bayad ang Tapos DepEd. kanina, Sa pwede Microsoft. rin po yung Ibig mga sabihin, hindi ko ginamit magagamit. ninyo activities and Online. exercises. Okay po? Ano kaya lagyan mo ng hack? Then, Ang dami. ngayon po, sa second column, description of the MOV presented, ano ito? Ano po? Halimbawa, lesson plan. Ay, ano aking makikita? Hindi sa lesson plan na akin. Halimbawa, gumamit po kayo ng you believe in the Ano pa rin? principle of Google. learning by doing. Okay. May isang activity po kayo doon na inihalimbawa. Naiintindihan niyo po ako? Okay. Paano po ito ginawa ng bata? Sa last column po, annotations. Annotations po. Paano mo ito ginawa? Bakit mo ito ginawa? At ano ang impact nito sa teaching and learning? Yan, pare. Okay po. Maliwanag po? Bin. Okay. So yun po ay sa lahat ng endpoint, hindi ko na didiscussin na ha. Isa na lang po ang Wala, example. wala, Yun wala. kung yun nga, 1.1.2. Basta tatandaan nyo lang yung 1.1.2. Okay? Next po. Yan. Rubrics for portfolio annotation and interview. Next slide please, Ms. Joyce. Yan. Bakit po tayo gagamit ng portfolio annotation? Okay? So it refers to the rubric by which the applicant's annotation to the presented documentation are assessed against the non-classroom observable indicators. So ang rubrics po ay para i-gauge natin gaano mo ito kagaling na isagawa. Ano po? So ito yung rubrics. Yan. Okay, skip mo Yan yan. yan, sir. Tayo po ay 4-point rubric. depende yan, sir, Ibig pero kong sabihin, internet. for the endpoint, the highest score is 4. Ano po? 4-point rubric po tayo. Ang sabi po sa akin, naisip ko nga din dito, lagi daw, kay mag-observe tayo o mag-rate tayo, titingin daw lagi sa middlemost score. Ay, ano ang middlemost Skip score natin. ng 4? Ano po? Walang problema dun sa 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Wala akong problema. Ito nga ba naisip ko lang habang nagbabasa ako kagabi. Ay, paano pag ang middlemost na ay 4? Ay, di sa 2 tayo. No, sa 2, tapos tingin tayo sa 3 or 4. Lagi tayo right conscious.
Bakit right conscious? Pagka naging left, sa pababa po si teacher. Kawawa naman. Samantalang pag tayo right conscious, lagi po tayo nakatingin sa mas mataas. Tsaka kung ako po ay teacher, tip na po yun. Huwag na pong gamitin pamantayan ang middle most score. Bakit po? Kasi pag middle most score lang tinignan mo, ay panty ka na o 5 na lang. Hindi ako pwede doon mag-send. Doon ka na agad, Isa-isa. master teacher. Ayun na, doon sa ikon ka na. na. Kung ikaw naman ay Ayun na. teacher 1 Balik 7, doon ka na agad sa 7. Napo, ayun naman, sigurado, kaya doon lampasan. Napo, dahil tayo din naman ang nagawa nito. Anti-arts naman ito. Tanda mo password. Yan, ito po, rubrics for portfolio annotation. Okay. Tingnan niyo pong mabuti ang key terms. Naku, pag po tayo nag-assess, titingnan po natin mabuti ang key terms. Halimbawa nga po, yung 1.1.2, use research-based knowledge. Ang sabi po sa 1, does not align. So, pag hindi po naka-align, may malaan, may masabi lamang, ano po, eh di, 1 siya. Pero, ito po ang titingnan niyo po, missing, completely, irrelevant, okay na po. Hindi, yan na. Hindi ka po yung meron naman basta I-upload mo sir ang iyong file. Basta't masabing meron. Yung tinatype. Okay. Paano pag wala akong internet? Di ba internet yan? Internet Hindi, yan. kung wala nga akong internet, di ko ma-open. So, number 2, o 2 points siya kapag little to no alignment. So, insufficient naman siya. Kapag 3, Ang kasi hindi pinagbabayan. mahina pa rin. Eh, saan kaya tayo pwede? Kahit di na, hindi ako makapagpanood. Sa 5. Pero Hindi, sir, ano kailangan ang score na? i-hack yan. 5. May pang-hack sana ako nasa laptop. Sa 8 or 9. Kahit na hindi bayan, papaandar yun. Yung ako na, babalik ako dito bukas. Ang 7 po, teachers 1 to 6, 8, master teachers 1 Wait, ang to hinagal. 9, master teachers 3 Meron na selected na to laptop 5. na Ano po? parang Kaya batch-batch. po mahalaga po yung mga papers. Okay? Next po. Yan. Ang iyo ay ano, kuloro. Ito, rubrics for interview. Matagal mo na rin ako na. Ang Ngayon highest lang score nakakarne. pa sa interview ay 4. Bakit nga ay Ang magbayad? interview po naman ay situational. Pero mamaya ko na May memo na. ipapaliwanag dahil meron po tayo session 5B na behavioral events interview. Ito po yung mga titingnan. Ito po. So, alignment with the envoy, clarity and coherence, active listening, confidence. Sa clarity and coherence po, communication skills, sasabihin, ay napatalo na ako din eh, bakit hindi naman magaling mag-English? Eh, pwede naman po sumagot ng Tagalog. Baka naman po kayo'y trying hard, kayo mag-English bago, ay, ilang minuto nga lang yung interview, parang 10 minutes lang. Oh, ay, di na tapos na ang 10, ikaw ay please repeat the question ha. Ikaw ay hindi ka active listener. Dapat po kayo ay active listener. Pag tayo, makasagot naman, thank you for that wonderful question. Can you repeat the question? Naku, kailangan po talaga tayo ay facilitate po natin ito. Clarity and coherence. Tayo po ay one-way ticket lang din. Pag tayo po in-interview, direct to the point. Huwag nasa gulog na, bumalik pa ulit sa susunod. Ay, nakakalimutan. Ano nga po, nasa district na, naiwan ang portfolio, balik na naman sa bahay. Wala po kayo may isagot dahil kayo ay na-rapper na. So, ang tendency, papaulit-ulitin yung tanong. Lahat para ng file nito gayon. Ito po sa lahat, ang Lahat ng file nito gayon. kailangan nyo. Sabi nga Okay. natin, Hindi pa ang bayad. kalaban Pero mo dito nangako naman ay magbabayad ang this week. sarili. Nangako Okay po. magbabayad this Be confident. Kita ko yung post sa Confident, be DepEd IC. beautiful with a heart. Yan, ako po. Dahil po, talagang Ganun dapat talaga. sasagot Kaso tayo ayaw ay nagbabayad. honest to goodness. Huwag kang Nakakainis. magyayabang. Perwisyo sa guro. Baka sabi, aba, ay ako ay nakapagpakain ng Nakita mo ba yung sandalo, yung mga advisory? sa barangay gayon. Ako ay nung in-interview ka na. Ay, di mo sagot. Ano, paano ko ito ginawa? Kaya, Di ba rin? ito ay sarili natin. Alam na gagamitan ng guro yan. Okay? Kaya babayaran. May pondo naman po. Ako, yan, rating sheets.
Oh, issue sa teacher. Rating sheet, ako nasa rating sheet na tayo. Rating sheet po, yan po ay itong mga markahan na ginagamit po ng inyong assessor Pati ko piniperwisyo dahil limang nilagyan ko ng app. And, oy, ano nga po ulit ang mga markahan? Kanina. Ano nga markahan sa atin? Portfolio, annotation, and behavioral events indicators. Okay po. So yan po lahat yung sa endpoint, ha? Huwag po kayong malilito. Ito po ay doon natin kukuhanin sa endpoint. Next po, yan. Okay. Yan na po ang sample. Itsura po ng ating rating sheet for portfolio annotation. Anong nababasa po? Okay po. So dito lagi po nakalagay ang mga non-classroom observable indicators. Kagaya po nito, familiar na tayo. 4.2.2, ito nga yung lagi pa ulit-ulit kanina doon sa table. Set achievable and appropriate learning outcomes that are aligned with learning competencies. Baka naman, kaya po sisiguraduhin na ang COI, ano po, ay naka-align agad sa competency. Baka po kaganda ng presentation ng lesson, kaya nahirapan si teacher na palabasan ito ng EdCOI dahil sala ang pili niya ng competencies. Ang lesson na tinalakay niya ay hindi nag-match sa competency. Kaya yung EdCOI, doon tayo magkakaproblema, di ba? At kaya kailangan po sila ay congruent. Ano po? So ito, adapt and implement learning programs. Paliwanag ko na kung ano yung mga learning programs. Kasi sa araw may learning program, ano nga po ayon? Brigada, okay? Brigada Kwenta. So lahat po yan, pwede natin kapatakin dito sa 4.3.2. Pero dapat merong monitoring and evaluation. Kahit paano ganda ng program kung hindi natin napatuto ang mga bata at na-achieve mo yung target mo, hindi pa rin po ayon effective. Ulitin mo po, remediation, kailangan data-driven. Kung yan man systematic o kung ano man po, hindi tayo basta nagagawa ng remediation dahil gusto lamang natin, abay yun, gaganda si Peter, gaganda ng remediation, talagang ang mga batay, dinadala pa sa park. Ano nga, sample lang po yun. Ay, anong data? Dapat ay data. May baseline data po tayo para makita natin doon sa MNP, from baseline data, anong nangyari after ng iyong remediation. And, ito po, personal professional improvement. Okay. Yan. Next na po. Tignan na po natin ito dahil ito naman ay sige pala. Ito po. Yan. Yung sinabi ko po kanina, na-discuss ko naman. Okay po. Ulit na po, ang highest score po natin is 4. Okay. Yan. Yan po. May inter-assessor po tayo. Ayan naman po para din sa COI. Lagi po tayo decision of the majority. Collaborative po lagi ang pag-decide natin dito. So po, pag-aagrihan po, palagi natin. Matibali yung sa nakalagay kanina, anak na implement Ako ganito may reading program. Ano sa inyo gusto na reading program? Eh di kung ikaw ay teacher, eh di pwede pag sinabing adapt and implement, ibig sabihin, di ba may nagturo sa inyo ng reading program, hindi naman ikaw tayo nagawa ang nag-uo nun, di ba? Pero kung ikaw ay teacher, pwede mo yung i-adapt, ibig sabihin, di ba may mga activities na kukuha ka doon ng activity na applicable naman doon sa iyong bata. Bago yun ay monitor mo yung progress ng iyong bata. So yun yung adapt and implement. Pwede humiraman tayo. Interventions. Kung ikaw naman ay master teacher, ikaw dapat ang gagawa. Halimbawa ako, sa reading, meron ako halimbawa Project Prime. So, ang intention ng Project Prime para ma-improve ang reading comprehension and reading speed ng mga bata. Ngayon, gusto ko itong i-test sa lahat ng grade level. Ipapagamit ko siya ngayon kay teacher ng grade 7, kay teacher ng grade 8, kay teacher ng grade 9,
under monitoring, strict monitoring, and evaluation. Para po makita natin, nag-work ba ang project mo nung ito ay i-adapt sa ibang grade level. Opo. So, yun. So, ang gumagano ka lang ating recommendation, halimbawa, syempre sa isang school, meron na namang mga project leader doon sa mga intervention, yung may tungkulan sa sa mga sa mga subjects, di ba? Bawat learning area, meron na na. Ay, di halimbawa, meron na kasi sa isang school, meron na kasi naka-assign na team leader doon, alam nga ng all, may mga project team leader tayo. So, alam nga namang kuhanin natin sa... Ay, hindi na ako madres. Sa aking palagay, ay ikaw ay magiging co-implementer. Co-implementer. Makiki-implement mo yung project niya sa sarili kong klase o sa sariling grade level na dapat naman kung ano yung, kung ano yung tina-target din ni proponent, matulungan talaga natin siya na ma-meet niya yung kanyang target na yun. So, paano mga tayo mabibigyan ng credit doon? Siyempre, ikaw ba naman ay pipirma ba naman ako sa iyo na ikaw ay co-implementer ko kung wala ka namang documentation na mai-present. Kailangan po, kung mag-a-adapt din tayo ng project, sa aking palagay, siguro dapat talaga ito ay naka-align na rin talaga sa kanyang goal para sa project na yun. And better yet, kung siya po ay may mga materials na pwede na pinagagamit niya sa klase niya, might as well na yun ay reproduce natin para yun din, para ba siya makita natin yung reliability and validity din ng kanyang program. Kung ito ba effective sa kanya, effective din ba siya sa lahat? Ano tayo ay mag-adapt? Kunin ko na. Oo, yun mo. Ano, ayaw pa rin pare? Sa target outcome. Baka naman ikaw ay nakiko-implement, ay pinagulong mo lang, pinababa mo lang ang laro ang kanyang score. Siyempre ako hindi prepare ba na sinira ko ang aking goal para sa project. Ano ba? Baka sa halip na sa brigada. Hanap na lang ikaw ng key sa internet. Ay, Dami naman maging zero numerates, ay zero non-numerates. Mahal mo, ay, Microsoft lalo 365 key. Ano po? Meron Siguro naman naman po, yung available ano, dyan. kasi, Mababait. ay, parang nakita ko sa'yo, pwede ko Ayan, gawin ano? sa akin. Marunong nga. Ako. Sige. Hanap tayo.